Hello po sa inyo lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day po mga kabigman. Mga ka-airsoft, habol natin to, no? Request to ng ating mga ka-airsoft. Bali, napaka-special nitong napaka-special nitong araw na to. Napaka-special sa mga ka-airsoft natin nitong pagkakataon na to, okay? Mga ka-airsoft, napakalupit ng mga unit. Actually, hindi ko expected to. Pahabol lang to. Paano ba to? Pangregalo sa darating na birthday. Tapos Nag-resume na. nag-resume. Ha? Nakakainis yata ang internet natin, no? Gabing-gabi gabing-gabi bumubulusok. Ang ganda pa naman ang ila-live natin ngayon, pero sana wag magka-problema, no? Hindi ko kasi kontrolado ang internet. Mga ka-airsoft, no? Truly love is in the air. Sabi nga, no? Unit to ng ating ka-airsoft, no? Bali, pangregalo to. Kasi ganito, may birthday bukas ni Sir, no? Hindi ko napapangalanan kasi surprise to. Subscriber niya tayo, kaya lang, nagkuntsabahan kami ni Mrs. niya, no? Papatulugin na raw niya ng maaga, aayain niya matulog na maaga para tomorrow masusurprise yung ating ka-airsoft na si Sir. Hindi, okay lang pala sabihin ko kasi patutulugin niya na no. Good day and good day Sir Rudolph, no. Happy birthday po sa iyo, Rudolph Suarez of Sanchez Mira. Okay. Mga ka-airsoft, ang Sanchez Mira nasa taas ng Luzon niya, nasa Cagayan niya, no. Ang layo niyan dito, pero tatakbuhin to ng rider ngayon, no? Itatakbo ng rider. All out si Madam, no? Nakakatuwa, all out si Madam. Whatever na magagastos, sabi niya, okay lang sa kanya. Basta ang importante, makarating itong unit na to doon sa Sanchez Mira, sa Cagayan. Siguro kung papaspasan ng rider, tingin ko kung aalis siya ng alas 8 ng, ano oras na ba? Let's say ng alas 10 ng gabi, tingin ko darating siya ron ng alas 7 ng umaga. Kung hindi man, no? Kung hindi man, kasi ako nung nagbo-boss Ironman ako, dala ko big bike, talagang inuumaga kami. Pag nag-take off kami ng, normally, ang take off alas 9, di ba? Sa boss Ironman. Nakakarating kami dyan sa Sanchez Mira, nag-aagaw na yung liwanag at dilim, no? Kaya maraming salamat sa iyo, Madam Lilibet Suarez of Sanchez Mira. Birthday gift and Valentine gift para kay Sir Rudolph Suarez of Sanchez Mira, Cagayan. Okay, yung unit nila is the Shadow. Okay, the Shadow, the Everyman Stream, the Shadow. Okay, bali ito yung All Block Series. Kumbaga, ito yung Shadow CC75. Kumbaga, parang sabihin na natin, pwede natin sabihin na Shadow 1. Kasi yung Shadow 2 di ba? Ayun, so ito napakaganda, napakalupit, napakatika syempre para sa ating ka-airsoft. Request to ni Madam, no? Ito raw yung unit na talagang pinapangarap ni Sir, no? Tapos isa pang unit niya is the DMR setup. Itong DMR setup. Actually, may pinaggayahan tong setup na to, no? Setup ng isang kilalang senador, kilalang politiko. Ginaya natin yung setup na, no? So ito yung setup, kung makikita nyo, short scope lang siya pero telescopic. DMR, meron siyang I think this is a 7-inch na suppressor, no? Plus merong tripod, bipod stand. DMR, merong DMR na how do you call this, na butt stop. Basta mamaya malalaman natin, titignan din natin kung gaano kalakas to. Tignan din natin kung mag-e-enjoy yung bossing natin, no? Papaliwanag ko mamaya kung ano yung pros and cons nitong unit na to. Papaliwanag ko kung paano magagamit ito nang hindi sumasakit ang ulo ng ating bossing. Okay? Good day, good evening, JP Escanio. Hello. Good evening, Boss Bigman. Sabi niya, Romer, good evening, bossing. Hello po sa inyo. Madam, dahil ikaw yung first na ngayong February na magre-regalo sa Mister, binibigyan kita ng freebies na anong tawag dito? Texas, no? Texas na tactical target para mag-e-enjoy kayo ni bossing sa inyong banding. Free lang to ibibigay ko together with the lifetime warranty, then 2 bag,
then 4 packs of BBs, battery, charger, etc. etc. Lahat full pack, ibibigay ko ang freebies nito, okay? Then, shoutout po, Diego Sandoval of Quezon Province, okay? Ito naman mga ka-airsoft for shipping. The Sisei Shadow, Sisei Shadow 2 na blue, yung original version. Ito, yung unit niya, ganun din, upgraded na rin, naka-fixed outer barrel na rin, lahat kargado. Ito yung mga unit ng ating mga ka-airsoft for tonight, okay? Yung Shadow po, saan bansa po siya gawa? High-end Taiwan po yan, made in Taiwan, mga high-end po, gawa po ng KJ Works, no? Sinasabi ko naman sa inyo, wala namang actually, most of the Shadow, based on my experience, sa lawak ng aking kaalaman, walang Shadow na China, no? Lahat ng Shadow talaga is nanggaling sa Taiwan, okay? Walang ginaya si China na Shadow, no? Okay, Madam Lilibet Suarez, ito na po yung unit mo. Ito na po yung pangregalo mo kay Bossing. Ito na po yung birthday gift and Valentine's gift mo kay Bossing, okay? Then si Sir Diego Sandoval, ito na po. Ready to review and unbox po tayo. Okay? So, let's begin, no? Unit natin kay Airsoft, Diego Sandoval. Tabi muna natin to, ha? Tabi muna natin. Okay. Hindi. Paano ba to? Ang haba kasi. Okay. Ito tabi muna natin dito. Okay, yan ha. Unit ng ating kay Airsoft, Diego Sandoval is the Shadow 2. Okay. What is good and special about... Kita to sa camera? What is good and special about the Shadow? Tulad kanina nung sinabi ko, arrived na to itong mga unit na to. So, the only problem with this is limited edition lang, limited stock lang, no? Tulad nga ng sabi ko, this is the everyman's dream, the Shadow 2. Maraming may gusto pero bihira lang ang magkakaroon, no? Bakit? Kasi itong unit na to, napakalimitado lang. Hindi lahat magkakaroon, hindi lahat mabibigyan, hindi lahat mapagsisilbihan. Okay, no? Sandali. Ito ba yung salamin ko? Okay na, hindi lahat magkakaroon, hindi lahat mabibigyan ng pagkataon na magkaroon. Pero, dahil sa limitadong stock nito, may pagkakataon ka pa, okay, pwede kang magmadali, pwede kang tumawag sa amin, kasi paubos na talaga to, okay? Actually, ang dumating nito sa akin, napagbigyan lang ako na magkaroon nito ng 2 box. Yung 2 box is 24 pieces lang, no? Meron tayong 24 pieces nito, meron tayong 12 pieces nung gray edition, no? Kaya kung gusto mong magkaroon, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, mga ka-airsoft, nasa gun ban period tayo ngayon. Pag nasa gun ban period tayo, limited ang stock, syempre, hindi makapagpasok ng unit sa Pilipinas, kumbaga hindi tayo makapag full blast sa pagre-restock, okay? May nagtatanong, Bita, Tatapayan, magkano pinakamurang airsoft? Ang pinakamurang airsoft is yung bagay, yung unit na pinakawalang kwenta, no? Kung gusto mong mapunta dun sa pinakamura, sa pinakawalang kwentang unit, Bossing, mag-PM ka para mabigay sa'yo yung detalye, okay? Sa pagpili ng airsoft, bibigyan ko kayo ng tip, no? Huwag nyo hanapin yung pinakamura. Pag hinanap nyo yung pinakamura, bumibili lang kayo ng sakit ng ulo, okay? Pag hinanap nyo pinakamura, sakit ng ulo, pasakit at saka problema ang binibili nyo. Ang tamang pagpili ng airsoft is yung compatibility sa kamay nyo, sa handling nyo, yung compatibility ng itsura niya sa nasasalamin ng mata ninyo. Okay? Yun ang tamang pagpili ng airsoft. Kung ang pera mo kulang, kung ang pera mo magkano lang, kung ang pera mo hindi kasya, huwag mong ipilit mag-airsoft, no? Sasabihin ko to, totoo to, maniwala man kayo sa hindi, pero kung ang pera mo eksakto lang, huwag ka mag-airsoft. Kasi bakit? Sayang lang yung pera mo. Kasi mapupunta ka sa walang kwentang unit. Okay? Payo yan, payo ng isang taong hindi negosyante. Payo yan ng isang kaibigan. Tandaan mo, ulitin ko, pag ang pera mo sakto lang, huwag kang mag-airsoft kasi sasakit ang ulo mo. Pero kung gusto mo talaga mag-airsoft, pumunta ka dun sa quality unit. Pumunta ka dun sa unit na trusted.
talagang sa unit na subok, ano? Huwag kang pupunta dun sa mga China, gawang Lunes, sirang Martes. Huwag kang pupunta dun sa napakawalang kwentang unit. Tandaan mo, sabi nga may kanta, sayang lang ang pera, pambili ng airsoft, kung sabig man sana. Di ba? Sumaya pa ako. O, di ba? Yan, no? Sa akin lang pa, yung kaibigan lang yan, ha? Huwag po kayong sasamaan loob. Pero, tandaan nyo to, walang mumurahin na tumatagal. Walang maganda na mumurahin. Yan, ha? Lahat ng bagay na maganda, may kaukulang presyo. Okay? Di ba? Bakit sa larangan ng bike? Bakit napakamahal ng Santa Cruz? Bakit napakamahal ng Specialized? Bakit napakamahal ng Trek? Bakit napakamahal ng Giant? Kasi magandang klase sila. Sila yung mga sikat, sila yung napakaganda ng pagkakagawa, sila yung pinapangarap ng lahat. Bakit yung mga ibang modelo, yung mga built bike, bakit ayaw ng mga taong advanced pro, di ba? Ngayon, sa motor, bakit mahal si Yamaha? Bakit mahal si Suzuki? Bakit mahal si Kawasaki? Bakit mahal si Honda? Bakit mahal si Ducati? Bakit mahal si Aprilia? Bakit mahal si Royal Enfield? Bakit mahal ang BMW? Bakit mahal ang ano pa ba? No? Kaya sila mahal kasi quality sila. Sila yung mga unit na makakasama mo sa pagtanda. Okay? Bakit mura ang, hindi naman sa inahamak natin ha, pero bakit mura ang Rusi? Bakit mura ang Motorstar? Bakit mura ang Leo? Etc. Kasi sila yung panandali ang unit. Pantawid lamang. Di ba? O yun. Kayong bahalang pumili kung pipili kayo ng motor, pipili kayo ng quality versus sa China, kung pipili kayo ng mga bike, ng mga kotse, quality versus China, okay? Ngayon, ganun din sa airsoft. Bakit mura? Bakit mahal? Kasi quality, okay? Yan. Okay, ito. Galing mo talaga, boss. Panalo kahit wala akong airsoft, paborito ka pa din panoorin. Pa-shout out ulit, bossing, parang kanina lang. Renz Rodil, no? Wala kang airsoft for now, be positive lang, no? Be positive. Gawin mong motivation yung airsoft, gawin mong motivation yung sinasabi ko para soon someday magkaroon ka, di ba? Hindi naman palagi nasa downside ka ng buhay. Hindi naman palagi wala kang pera. Darating yung time na magkakapera ka, pwede mong regaluhan yung sarili mo bilang isang padre de pamilya, bilang isang lalaki, deserve mo na lumigaya, di ba? Hindi yung puro pagtatrabaho, hindi yung puro pagsasaka, hindi yung puro pagbubungkal ng lupa, hindi puro hirap, no? Ikaw na lalaki, kailangan mo ng fuel for the soul. Kailangan mo ng motivation, kailangan mo ng something na mamomotivate ka. Okay? Kaya hindi palaging wala kang pera, hindi palaging downside ka. Tandaan mo to, yung law of attraction ang i-apply mo sa buhay mo. Pag pinapangarap mo yung isang bagay, mararating mo yun, makakamtan mo yun. Pag pinapangarap mo makapagtapos ng pag-aaral, putya, kahit harangan ka ng sibat, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Okay? Totoo yan sinasabi ko. Pero, pag wala kang pangarap, pag yung law of attraction, pag sinabi mo, mahirap lang kami, magtatrabaho na lang ako, hindi na ako mag-aaral. Wala ka talaga. Hindi ka mananalo sa buhay, di ba? Hindi ka makakapag-aral. Pero sa tingin mo, kung ikaw pagpupursigihan mo, mangangarap ka, mag-aaral ako, makakapagtapos ako, kahit mahirap kami, kahit igapang ko, magwo-working student ako, makakapagtapos ako. Makakapagtapos ka. Law of attraction, i-apply mo sa buhay mo. Okay? So, ngayon, unahin natin, unit ng ating airsoft, Diego Sandoval of Quezon Province. What is good and special about this? Mga airsoft, mula ulo hanggang paa, full metal. Okay? Ito yung unit na gusto mo nang masira. Hindi pa nasisira. Napakatibay, napakalupit dahil sa pagkakagawa, pulido talaga. Syempre, idagdag mo pa dyan. Fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, lahat ng upgrade kinarga na natin dito. Okay? Itong unit na to,
apat lang ang upgrade niya. Normally kasi, di ba, yung pag sinabi natin lahat ng upgrade, mga 5, di ba? Number 1, fine-tuning trigger job, fixed outer barrel, tsaka hammer protection pad. Hindi pa siya naka-hop-up rubber. Not unless, i-request ng ka-airsoft natin na, big man, isama mo na yung upgrade ng hop-up rubber. That's the only time na i-upgrade natin. Okay? Pero dahil hindi naman, wala naman sa usapan yon, so, hindi natin in-upgrade yun. So, 4 ang nakakagang upgrade dito. Ngayon, naka-optic sight ang front. Napakaganda ng slack. Napakaganda ng grip. Napakaganda, no? Full metal mula ulo hanggang paa. Napakabigat nitong unit na to. Sa totoo lang, solid na solid siya pag hinawakan mo. Ramdam na ramdam mo yung bigat niya compare mo sa mga ibang unit na 9mm. Nasa 9mm category kasi to. This is the Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay, release the magazine. Then, syempre, lagay tayo ng silicone oil. Huwag kakalimutan yan. Okay? Ang Shadow 2, compatible with 12, 14, and CO2. Press the valve, then spray. Then dito sa ilalim. Okay. Then sa unit, syempre kailangan ino-oil lang din. Kasi natin, ilock ang slide stopper, tapos lagyan natin yung nozzle. Konti lang. Okay. Then release, then rest. Okay. What is good and special about this unit? Sabi ko nga sa inyo, pwede siya sa CO2. Pwede rin sa 12 kg, pwede rin sa 14 kg. Okay? Ang 12 kg is, asan na yung mga lata rito? Pinasingan ko na. Pang-sample ko yun. Okay, ang 14 kg ganito itsura, ang 12 kg ganito itsura. Ayan ha. Pwede sa itong lahat ng gas na to pwede. Ang tanong, uulitin ko ha, ayaw ko may mapahamak. Okay. Big man, yung unit ko T-Rex 2011. Pwede ba sa CO2? Hindi. Pwede ba sa 14 kg? Hindi. Pang 12 kg lang ang T-Rex 2011. Huwag nyong i-attempt na ipo 14 kg. Bakit? Mamadaliin nyo lang yung buhay niya. Mamadaliin nyo lang na masira siya. Okay? Big man, ang unit ko is Glock. Okay? Glock. Glock 17 or Glock 18. Ang unit ko is Glock. Big man, pwede ba siya sa CO2? Hindi po siya pwede. Hindi rin pwede sa 14 kg. At 12 kg lang ang magagamit mo dito. Okay. Big man, yung unit ko is Shadow. Pwede ba sa lahat ng gas? Yes. Pag Shadow ang unit mo, pwede sa 14, pwede sa 12, pwede sa CO2. Okay? Yan. Lalo na syempre, kung sa amin mo binili, upgraded na. Pero pag syempre, pag hindi mo sa amin binili, hindi pa upgraded dyan. Okay? Hindi pa upgraded dyan. So, ingat ka pa rin sa paggamit ng malalakas na gas kasi pwedeng bumigay. Pengi ako sample. Pengi sample ng Shadow dyan sa mga foreign pair. Dyan. Pwedeng bumigay yung ito papakita ko sa inyo yung itsura ng Shadow na bumigay. Okay? Hindi yan na. Ay, dito. Yan. Shadow rin ba yan? Shadow blue. Sige, yan. Papakita ko sa inyo yung itsura ng Shadow Blue na hindi naman sa amin binili, hindi siya upgraded, pero ginamitan ng 14 kg, okay? Ito yung Shadow Blue, okay? Ayan ha. Ito ha, mga airsoft, ilalapit ko ha, para makita nyo ha. Ito ang hop-up chamber ng Shadow. Ayan. Ito ang inside barrel ng Shadow. Okay? Makikita nyo yung outside barrel niya. Ayan o. Nabasag. Okay? Hindi upgraded to. Hindi sa amin binili to ha. Nabasag yung outside barrel niya. So, ayan ha. Ayan o. Ayan. Warak-warak ha. Nabasag. So, kasi hindi naka-fix outer barrel. Okay? Kung sa amin yan, bago lumabas yung unit namin, upgraded na, hindi na ma-experience ng ganito. So, ang nangyari, dinamay pati ang hop-up chamber niya. Tandaan nyo, na ganyan ang itsura niya na yan. Ganyan ang itsura niyan. So, yan.
Yan, ganyan ang itsura niyan mga ka-airsoft pa. Pero dahil nga kumakalog to, so, ayun, naubos yung half-up chamber niya ayun sa ilalim. Ayun, okay? Pero sa amin, hindi na kumakalog to kasi yung sa amin is, converted na into fixed outer barrel. Ito yung premium na upgrade ng fixed outer barrel namin. Kita ba sa camera? Maliwanag? Ito yung premium. Makikita nyo, naka-twisted, di ba? Parang yun ni-live ko kanina, naka-twisted. Ito, naka-twisted din. Ayan, o. Napakaganda. Pero, pwede rin naman yung budget meal na fixed outer barrel, no? Kaya lang ito kasi, pinaka-premium talaga to. O, yan. Makikita nyo, ha? Pag hindi upgraded, ayan, o. Nasisira. Ayan, nasisira, ha? Ayan, yan yung shadow. Ayan, makikita nyo. Pakita natin. Baka sabihin, ayan, o. Ayan. Kawawa naman yung shadow. Alam niyo pag mga gantong unit, naaawa ako. Ayan, no? Alisin natin ito pala. Ayan. Oh, shadow, oh. Ayan, shadow blue, oh. Oh. Hindi sa amin binili. So, wala na akong magagawa doon. No? Pag mga ganyan, okay, no? Wala akong magagawa dyan pag ganyan. So, ano pa bang gagawin natin? Di ba? Hindi naman sa amin binili. Pero sa amin, sa totoo lang, to pakita ko na rin sa inyo para lang para lang transparent tayo. Harap mo dun yung camera. Dito sa amin, mga ka-airsoft, ito pag sa amin binili, ito. Pag sa amin binili yung unit, merong bag, di ba? Merong bag. So, ayan na. Yan. Pakita ko lang sa inyo, ha. Yan. Makikita nyo to, ha. Pag sa amin binili unit, nakabag. So, pag hindi sa amin binili, pag hindi, kita ko, ha. Pag hindi sa amin binili, so, pag ipapa-repair, nakaganito. Ayan, makikita nyo to. Ayan, ha. Number 1. Shadow yan, ha. Ito is 2011, number 2. Ayan, o. Ayan yung mga for repair. Hindi sa amin lahat binili to, ha. Yung sa amin binili nakabag, number 3. Another shadow na hindi sa amin binili. Tingnan natin kung anong naging problema nito. Oh, half-up chamber. Half-up chamber ay basag din. Ha? Pucha, ano ba yan? Half-up chamber, basag. Bakit? Ganito, no? Yung shadow kasi pwede sa 12, pwede sa 14, pwede sa CO2. Kung upgraded. Ito, katulad nito, hindi siya upgraded, hindi siya naka-fix outer barrel. So, anong tendency? Nasisira. Pero kung ito upgraded to, hindi to masisira. Tingnan natin, ha. Buksan ko na. May info ba siya? Parang wala kasing info, eh. Walang info to. Ayan, no? Basag siya, eh. Ayan, no? Sayang, oh, shadow na ano. Kita ko, malinaw, ah. Shadow siya na ano, mga airsoft. Sayang naman. Pucha, ayaw na talaga. Grabe. Tuyong tuyo, walang silicone oil, oh. Oh, anong ititibay nito? Wala, sayang yung unit. Sayang yung unit ng mga airsoft. Yan. Naawa lang ako sa unit. Walang ititibay ito. Ayan. Tapos ito. Ayan, another unit. Mga hindi sa amin binili ito, ha. O, ito matulad nito. Nanito, John Wick Sand Viper, oh. Walang yari, oh. Hindi na alagaan ng matino. Ayan, for repair. Okay, mga hindi sa amin binili ito, ha.
Pero pag sa amin kasi naka-hard key, naka-bag. Ayan, oh. Okay, ito pa, ito. Okay. Yan, saka ito pa. O, yan, oh. May isa pa. So, for repair, 1, 2, okay. Yan. Meron for repair dito na 2, 4, 6, 8. Ito pa, oh. Okay. Yan. Mga for repair yan. So, hindi sa amin lahat binili yan, pero sa amin ipapa-repair. Sa amin lumabas, sa amin ibinuhos yung sakit ng ulo, no? Pero, syempre, dahil nga dedicated tayo sa pagbigay ng solusyon, no? Dun sa mga airsoft natin, dun sa kanilang problema, syempre, hindi na natin sila pahihirapan pa, okay? Kaya yan, nakita nyo naman, i-repair na lang natin yan. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha? Shadow 2, pag hindi upgraded, lapitin pa rin ng sira. Okay? Kahit matikas siya, pero dahil nga ginamitan mo ng 14 kg, hindi siya tatagal. Pero pag upgraded na, hindi na mangyayari yun. Dami namin unit, sa totoo lang hindi ako nakaka-experience ng ganyan, no? Kasi halos lahat ng mga airsoft ko sumusunod. Pag sinabi nating pwede mong gamitan, pwede. Pag sinabi nating wag mong gamitan kasi delikado, baka magka-problema, di ba? Sumusunod sila. Pero pag matigas talaga ang ulo, wala tayong magagawa doon. Imbis na magawa, lalong nasisira. Okay? So, yung unit ng airsoft natin, Diego Sandoval of Quezon Province, ngayon, nalagyan na ng silicone oil. So, lagay tayo ng gas, mga airsoft, no? Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg, pwede rito. Okay, gamit tayo ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough. Bakit 2 seconds lang, big man? Bakit yung binili ko doon sa iba, 7 seconds or 10 seconds? Kasi yung unit na binili mo sa iba, hindi siya upgraded. Pero yung binili mo rito kay Big Man, upgraded. Kaya 2 seconds ka lang magagas. Yung 2 seconds mo, 40, 50, 60 rounds, pwede. Pag sa iba, yung 7 seconds mo, yung 5 seconds mo, mga 30 rounds lang, enjoy ka na. Pero dito sa Big Man, lalagyan mo lang siya ng 2 seconds, makakapagpaputok ka ng 40, 50, hanggang 60 rounds. Kanina, binilang natin to, nag 78 rounds. Okay? Attack! Put your right thumb here. Dito ilalagay yung bala using the reloader pump. Okay. Ngayon, mga airsoft, makikita nyo yung bala, bungi-bungi. Hindi siya naka-align. Ang gagawin ninyo, halugin sideways para umalign. Okay? Ganyan ang proper orientation. Ngayon, may gas na, may silicone, may bibis, pasok, malakas, kasa, ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, tapos i-rest by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, Diego Sandoval of Quezon Province, bossing. Jackpot ka rito kasi naka-upgrade na lahat. Wala ka nang problemahin pa. Ang gagawin mo na lang, lalaruin mo na lang ng ayos, ng tama, base doon sa mga tinuro ko. Okay? Huwag pong papabayaan na matutuyuan ng silicone oil kasi kawawa yung unit mo. Pag natuyuan to, ikaw rin ang sasakit ang ulo. Okay? Ngayon, press the valve. Make sure walang lamang bala, pago itabi. Press the valve para sumingaw yung tirang hangin. Napakadami pan laman nito. Okay? Unit po ng ating ka-airsoft, Diego Sandoval of Quezon Province for packing and for shipping. Sana po maihabol natin to by tomorrow. Okay? Yung unang batch kasi na-pick up na. Okay? Next unit po natin for the main event, unit ng ating ka-airsoft, Lilibet Suarez, na ipangririgalo sa kanyang Mr. Rudolph Suarez of Sanchez Mira, Cagayan. Okay, ang Cagayan, sabi ko nga sa inyo, nasa taas ng Luzon. Kukunin to ng rider, itatakbo ng 12 hours papunta ng Cagayan. Kung mabilis-bilis siya magmaneho, siguro kakayanin niya in 10 hours, no? Pero ako kasi using big bike, BMW 12 GS 1250 1250, no?
Talagang napakalayo niya, no? Anyway, bahala si Ryder, diskarte niya yan, no? Nagkasundo naman sila ni Madam sa presyo ng Lalamove, no? Okay, unahin muna natin yung pistol niya. Kung makikita nyo kanina, yung inilive ko is the CC Shadow 2. This is the SPO1 CC 75. Sabihin na natin Shadow 1. Okay? Makikita nyo, halos magkamukha naman. Magkasing size, magkasing bigat rin. Ang pinagkaiba lang nila is yung forma ng grip. At saka siya, ayan. Yung haba pareha, okay. Mas mahaba ng ilang millimeter si... Tama ba ako? I think 2 mm to 3 mm ang haba. Konting-konti lang, no? Konting-konti lang. Ngayon, makikita nyo, mas parang compact siyang tignan, ha? O mas maiksingan ng kaunti, okay? Tapos, makikita nyo, yung grip, black and blue, okay? Ngayon, same ang trigger, same yung geometry ng barrel, no? Same yung grip. Ang pinagkaiba lang, CNC anodization, ito, rubber. Okay? Pero napakasarap, napakaganda. Ito yung unit natin kay Airsoft. Tingnan natin, full metal ba yan, big man? Ito. Full metal ba ang Shadow, big man? Full steel. Okay? Full steel. Yung unit ng mga iba, hindi naman ganyan. Okay, ayan na, full steel. Oh. Tingnan rin natin yung unang nilive mo, big man. Full steel ba yan, big man? Matibay ba? Full steel. Okay? Ayan ha, nakikita nyo, namamagnet. Ibig sabihin, mas matigas siya than the ordinary kasi full steel siya. Okay? Itong unit na to, upgraded ang front sight, rear sight, conventional na fixed irons, fix lang siya. Okay? Full steel, may rail para sa mga upgrade, extended mag plate, okay? Para ano yan? Para just in case na malaglag, yan ang unang tatama. Kaya make sure na laging nandyan yan. Kung sakasakali na alis, ibalik nyo lang, ikabit nyo lang. Make sure na laging nandyan para hindi sasakit ang ulo nyo. Okay? This unit is a high-end Taiwan version. Okay? Gawa ng KJ Works, napakatikas, napakalupit. Siyempre, basta gawa ng KJ Works. No? Okay, so ngayon, siyempre, lagyan natin ng silicone oil. Huwag natin papabayaan yan, ha? Okay, press the valve, then spray. Okay, Madam Lilibet Suarez, no? Panregalo to at saka ito sa kanyang mister na si Sir Rudolph. Valentine's Day present niya. So, birthday din tomorrow ni Sir. Okay, then spray. Okay. Hindi ko na sana ilalive to. Actually, hindi na ako dapat magla-live. Kaya lang, inihabol po ito para nga may pangregalo sa mister niya. Okay? Gamit tayo 14 kg, 12, 14, CO2, pwede rito. Upside down, then press down. 1, 2, okay. 2 seconds, is enough. Bakit, big man? Kasi upgraded po ito. Okay, naka-fine tuning, naka-trigger job. Kaya 2 seconds lang kailangan mong ilagay. Can fire 30, 40, 50, 60. Okay? Kunin ng magazine. Hatakin pababa. Put your right thumb here. All the way. Then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Medyo dagdagan natin. Okay, ayan ha. Kailangan ganyan ng orientation. Left, right, left, right, left, right. Huwag nating hahayaan na bungi-bungi. Ngayon, pasok ay meron na. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Lakas. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Pasingawin, make sure wala lamang bala. Okay, dami. Unit natin kay Airsoft, Lilibet Suarez. Pangregalo sa kanyang mister. Birthday present and Valentine's Day present. Okay? Then, dako tayo doon sa rifle nung mag-asawa. Okay? Madam Lilibet Suarez, ito po yung pistol nyo and ito po yung setup ng rifle ninyo. Ano ba yung meron? Ano yung mga nakakarga? Number 1, kinargahan natin ng suppressor as requested. Naka-inner barrel, upgraded na rin po ito. Ang gusto ni Madam, malakas, malupit, matindi, matikas. Ito na po. All black, nasunod. Ang gusto ni Madam, request ni Madam, maiksi lang daw na telescopic scope. Ito na po, nasunod. Ang gusto ni Madam, simple lang pagdating sa DM sa butt stock,
ayaw niya yung masyadong bulky, ayaw niya yung masyadong mahaba kasi, mahihirapan silang sumipat. Kasi, syempre, madam, babae, so, medyo, mahihirapan sumipat. Pero, pag yan, saktong-sakto, kitang-kita, napakalupit. Okay? Itong scope na to, equipped siya with day mode and night mode function. Nasisiro rin, na-adjust. Plus, ang isa sa kinagustuhan ni madam dito, meron siyang laser. Ayan may laser siya, ayan. No? Kung sakasakali, napakadaling itutok, napakadaling gamitin. Okay? Ayan, equipped na yan. So, may laser. Ano pa ba? Battery type. Okay? Upgraded po ito. Makikita nyo kung gaano katindi, kung gaano kalakas, kung gaano katindi ang FPS nito ngayon. Okay? So, kuha tayong magazine, kuha rin tayong bala. So, ito muna. Freebies muna, ha? Freebies, bibigyan ko ito. Binigay ko to freebies kasi si madam ang unang February Valentine na magre-regalo. So, kaya binigyan ko siya ng freebies na Texas Tactical Target. May freebies dito. Ayan, binigyan ko ng Texas, okay? Bibigyan natin siya ng gun bag, okay? Ano pa? Bibigyan natin siya ng battery, ng charger, ng 2 packs ng BBs, okay? Ano pa? Ano pa pwede natin ibigay? And the lifetime warranty. Okay. Basta lahat ng unit natin lifetime warranty, huwag kayong mag-aalala. Okay? Ngayon, ito na, mga ka-airsoft. So, this is the butt part. Nabubuksan ba siya? Lucas? Aalisin, no? So, madam, ito na po, Madam Lilibet. To adjust, press nyo lang. Press lang, to adjust. Okay. Ngayon, kung gusto nyo siyang alisin, instead of pressing, hatak. Medyo mabigat, ha. Okay, hatak. Ayun. Ito na. So, this is the plug kung saan nyo ilalagay yung battery. Lagay muna natin dyan, ha. Ngayon, tabi ko to. This is the battery, LiPoly. Pengi akong adapter. Ganito dapat ang adapter ko rito, ha. Ay, mali ito, ha. Ano ba dyan? So, this is the battery. Lagay ko lang adapter. Okay. So, this is the battery. LiPoly po siya. Ang LiPoly, hindi siya pwede ma-drain. Ang LiPoly, hindi rin siya pwede mag-init. Ang LiPoly, hindi pwede ma-overcharge. Sundin nyo lang yung tatlo na yan. Kailangan iwasan nyo yung mga sinabi ko para iwasan ninyong ma-drain, iwasan ninyong ma-overcharge, at saka iwasan ninyong mag-init. Number 1, pag i-charge mo siya, siguraduhin mo nakabunot, nakaalis. Nasa room temperature na paligid. Okay? Then, number 2, hindi siya pwedeng ma-drain. 1 full charge is equivalent to 10 magazine. Yung each magazine is 300 rounds. By the way, meron pang rapid fire to. Pero madam, sa klase ng lakas nito, I don't suggest na i-rapid fire mo pa, ha? Sa klase ng lakas na meron na karga nito, single fire mo na lang, parang awa mo na. Para yung unit hindi po masira. Okay, no? Masisira to sa totoo lang pag ni-rapid fire natin, no? Prone sa pagkasira. Okay? So, ngayon, pasok natin to. Okay. Haba, Ayaw na sumagad. Okay, yun lang. Okay, then, plug natin. Okay. After that, syempre, naipasok mo na, naiplug mo na, di ba? Syempre, ang gagawin mo, secure all the wire bago mo ibalik yung buttstock. Okay. Okay, yan. Okay. Mahaba siya, hindi ko na gano'ng ibabalik. Hindi, mamaya ako na ibabalik. Huwag na muna. Okay, then single fire. Pakinggan natin. Then rapid fire. Single. Ayun. Malakas talaga siya. No? Kasi nga, DMR setup na. Ngayon, makikita natin kung gaano katindi ang FPS nito. Okay? So, kuha tayong magazine. Siyempre, magazine, 300 rounds. Ito lang naman. Okay. Okay. Merong opening dito, binubuksan dito, bubuhusan nyo dito sa ibabaw. Ayan, bubuksan nyo, buhos nyo, 300 rounds, kasya po dyan.
Okay. Oh, sorry. 0.25, 0.30 yata itong nakaload na to, no? Then, sara natin dito. Okay? Pag magkokrono po kayo, wag po kayong gagamit ng 0.25, wag po kayong gagamit ng 0.30, bagkos gumamit kayo ng dami. 0.20 lang, okay? So, gamit tayo ng 0.20, ilagay lang natin dito, ha? Mano-mano ko ilalagay. Ang ginagamit sa chrono is 0.20, ha? 0.20 lang, wag gagamit ng 0.25, wag gagamit ng 0.30 kasi hindi nyo makukuha yung talagang eksaktong unit na eksaktong result na gusto nyo. Then, pagkatapos nyan, kita nyo walang bala, kamutin natin papunta, going front, hanggang sa mapansin nyong mapuno na, hanggang sa mapansin nyong bumigat siya. Okay? Pag napansin nyong napuno, pag napansin nyong bumigat, okay na po yun. Pero mas maganda, mas maraming kamot. Okay? Ngayon, ang daming watching, ha? Okay? So, for watching, pa-shoutout po, boss. Parang kanina. Okay. Bihirang-bihira nagpapa-shoutout, ha? Okay. Anyway. Naka-on na. On na. Pasok natin sa unit. Okay, then, ready to fire. Okay? Mga airsoft, tingnan natin kung gaano kalakas. Upgraded tong unit ni Sarah. Okay, firing. Single fire. 682. 682. Single fire. 681. 671. 681. 681. 683. 683. Bakas. Kutya. Nabaril yung electric pan. Basag. Saan? Tingnan mo nga kung nabasag. Ayan, no? Ito. Oo nga. Grabe. Mga airsoft, pakita ko lang sa inyo, ha. Ito, lakas. 600. Ano yung pinakamalakas na result? 683. 683. Tignan nyo to mga airsoft, ha. Kunin mo yung isang ayan. Ayan. Okay. So, dito tayo nakatapat nagkokrono. Ayan, ha. Nabasag siya. Nabasag. Okay. Nabasag. Ayan. Nabasag. Ayan. Okay. Ayan. Nabasag siya. Grabe, ha. Grabe. Nabasag. Ayan. Lahat. No? So, hindi ko ganong napansin na doon pala tumatama, na tumat yung chrono natin, no? 680. Grabe. Talaga namang napakalupit natin mag-set up. Okay, no? Yun nga, tulad nga na sabi ko sa inyo, ha, pag ganito nakalakas, hanggat maaari, huwag na nating ira-rapid fire. Kasi talagang malakas to, no? So, pag ira-rapid fire natin yung ganito, nakakatakot. Ako mismo natatakot para sa ano niya, sa gearbox niya, no? Okay, pasok natin. Firing tayo. Firing! DMR setup, sniper. Okay, firing tayo. Firing! Grabe, oh. Grabe. Grabe yung ginagawa niya. Humahampas talaga. Ang lakas ng putok niya. Pero yung may 681, natatakot ako para dun sa target natin. Pwede mabutas yan. Bibigay yan, no? Okay, every time na matatapos maglaro, ito yung pinaka-importante. You need to rest the unit. Sayang yung upgrade, sayang yung nilagay natin na lakas ng spring kung pagkatapos nun hindi mo properly rest yung unit. Okay? Every time matapos maglaro, release the magazine. Then, clear the chamber. Then, ilalagay mo lang siya sa rapid fire pag i-rest mo na. Pero ako hindi na. Yun. Okay. Hindi ko alam kung paano ituturo kasi natatakot ako i-rapid, eh. Pero kasi delikado ng i-rapid fire yung ganito. Pero sige, rapid natin. 1 seconds. Then single. Yun. Okay, then sing. Yun. Ganun lang, ha. Huwag mo na tong, Madam Lilibet, ito yung request nyo, di ba? Sinabi ko sa inyo, kinausap ko kayo. May downside ang pag-angat ng FPS. Sa pag-angat ng FPS, ang pagbaba ng rate of fire. So, dahil nga matindi yung FPS niya, 680,
I do suggest patayin na natin yung rapid. I-bypass na natin. Pero ayaw naman ninyong papatay, ayaw ninyong ipa-bypass. Kaya buhay pa rin naman yung rapid nito. Ngayon, learn how to manage na lang yung pagpa-firing ni bossing, no? Ako, sinasabi ko sa inyo, pag ganito na kalakas, 680, iwasan na po nating i-rapid fire. Okay? So, unit natin kay Airsoft, Lilibet Suarez. Okay, no? Pangregalo, sana all. Pangregalo sa kanyang mister, the CC Shadow 1 and this DMR setup na rifle. Okay? Whew! Grabe. Grabe to. Hindi ko akalain na ganito kalakas pala to, Lucas. Ang lakas niya. Super. Wala mo nagpapa-shoutout? Parang bug ako eh. Wala akong makita kung may nagpapa-shoutout dito. Wala naman. Shoutout natin. Nakakahiya naman. Nanood sila tapos hindi natin siya shoutout, no? Okay, baka may nagpapa-shoutout, sabi, oh. Oh, sabi sa'yo, sabi ni JP, Boss, may link po ba kayo ng mga airsoft nyo? Yes po, meron po kaming Google Drive. Mag-PM po kayo, sir. Ang tagal nyo na, Sir Jared, no? Na nanonood sa amin. Pero hindi nyo pala alam na may link kami. Medyo nalulungkot naman ako pag ganun. Ang tagal mo na nag-PPM, ang tagal na natin nag-uusap, hindi mo alam na may link kami. Meron kaming page para mag-comment na lulungkot lang ako, no? Okay, then, nasa na yung sabi ni Yun, sabi ni JP, grabe naman yung FPS niyan, Boss Bigman. Yes, syempre, upgrade po natin kasi yan, no? Okay. Raypack, yeah, sabi niya, may raffle daw ba? Yes, may raffle, kaya lang, para sa mga client namin. Pag hindi naman namin client, syempre, walang entry sa raffle, no? Pag may client po namin, meron po tayong, meron po kayong entry sa raffle, no? Okay? Magkano pa pinakamuna yan? Okay. Okay, no? So, ayun. So far, naidakos natin, no? Yung pagla-live ng mga unit na to. Again, mga Airsoft, itong unit na to, babiyahe to 10 to 12 hours. Sanchez Mira, Cagayan. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.